Almighty God, you are worthy of all praise and honor. You are worthy of our worship. And indeed, you are a holy God. At sa oras po ito, Panginoong Diyos, hayaan mo na patuloy po kaming duglog sa inyong banal na trono. Humihingi ng inyong biyaya, ng inyong kaawaan. Inaamin po namin na hindi kami karapat-dapat. We are unworthy. Salamat sa inyong biyaya na kami po ay magsama-sama na purihin at sambahin ka sa lugar na ito. At ikaw, Panginoong Diyos, ang inyong pangalan ang siya namin itinataas, aming kinikilala bilang aming nag-iisang Diyos, makapangyarihan. Salamat, Panginoong Diyos, sa inyong banal na presensya. Salamat na mapapakinggan namin ang inyong mga salita. Mangusap ka, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Hayaan mo na sa amin po pakikinig ay patuloy ka namin makilala, patuloy ka namin mapapurihan at may pagkaloob namin sa inyo ang nararapat na pagsamba. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Nagkakatiwala po namin sa inyo ang oras na ito, maging ang inyong lingkod na magbabahagi ng inyong salita. Maraming salamat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Tayo po maupo. Morning po sa ating lahat. Morning. Gusto na po kayo? Mahilig ba kayo sa buy one, take one? Tapos na ang December, pero maraming mga tao ang natutuwa kapag nakakakita sila ng advertisement na buy one, get one free. Di ba? Ano ang pumapasok sa inyong isipan kapag nakakita kayo ng ganitong advertisement? Scam. Pero, di ba, parang naisip mo na, uy, makakalamang ako. Di ba? Isa lang ang babayaran ko, pero dalawa ang ibibigay sa akin. Naisip niyo ba yun? Lalo na siguro kung ganito. Di ba? Isa lang ang babayaran ko, pero dalawang pizza ang kakainin namin. So, hatong ito, meron pa tayong buy one, take one. Sa pagpapatuloy natin sa Book of Mark, meron po tayong tatalakayin na dalawang kwento sa iisang mensahe. Sana kapag nakakita kayo ng buy one, take one, excited kayo, sana ganun din. Ano? Ang pagkat po ng ating mensahe, may umagang ito ay from fear to faith. At yan po ay hanggang sa Mark chapter 5, verses 21 to 43. Mababasa rin po natin ito sa mga parallel verses niya sa Matthew chapter 9, verses 18 to 26, at Luke
verses 40 to 56. Ito po yung mga parallel accounts ng mga pangyayari ito. So, from fear to faith. Mark chapter 5, verses 21 to 43. At dito po, makikita natin ang mga nag-uumpisa ng letter D. Desperation, determined faith, divine declaration, and demonstration of power. Ready na ba kayo sa buy one, take one? Parang naghahanda na kayo matulog. Sa Mark 5, umpisa sa verse 21, now when Jesus had crossed over again by boat to the other side, a great multitude gathered to him, and he was by the sea. Patatandaan na nung nakaraan sa simula ng Mark chapter 5 ay Yeso Kristo ay napunta sa lugar ng mga Gadarenes o sa Gadara o sa iba namang mga versions, ito yung Gerasa. At nabanggit na nung nakaraan na minsan napagpapalit-palit ito. Gadara, Gerasa. Pero ang mga Bible scholars, pinapaniwalaan nila na ang eksaktong lugar ay sa Gergesa. So doon, na-encounter niya ang isang tao, o sa ibang versions, dalawa, na sinapian ng maraming demonyo. Kaya nga tawag legion. So nagkaroon ng spiritual warfare. At ngayon, tumawid naman siya sa kabila. Papunta Capernaum. Paano natin nalaman na Capernaum? Kasi sa Matthew 9, binanggit po doon na Jesus came back to His own city. At ang tinutukoy na syudad ng Panginoon ay Capernaum. Ito kasi ang parang headquarters niya. Ito ang base ng kanyang ministry. At pagdating niya sa kabila, maraming tao ang naghihintay sa kanya. Wala pa namang cellphone noon. Wala pa namang telephone. Wala pa namang walkie-talkie. Pero nakakamangha, na pagdating ng Panginoong Jesus sa pampang, ang daming naghihintay sa kanya. Siguro, may mga nag-aabang. Pag may nakita silang bangka, sabihin nila, uy, siya na siguro yan. Parating na ang dakilang guro, ang manggagamo. So yun ang naging eksena. So verse 22, and behold, one of the rulers of the synagogue came. Isang namamahala ng sinagoga. Ibig sabihin, ang tao ito ay kilala. Siya ay prominente. Kilala siya sa komunidad na yun. At ang pangalan niya ay Jairus. Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet. Nung nakita niya ang Panginoong Jesus, siya ay lumuhod. At ang sabi niya sa verse 23, and begged him earnestly, saying, my little daughter lies at the point of death. Grabe ang sabi niya, yung anak ko ay nag-aagaw buhay. Naranasan mo na ba na dumating sa punto na ang mahal mo sa buhay ay nasa bingit ng kamatayan?
may pagkakataon na may binisita ako sa PGH. Isang 41-year-old na babae. Kilala ko siyang kumpa. Siguro kilala ko siya mga 50 years ago. Tagal na, no? Tapos nalaman ko na siya ay nagkaroon ng aneurysm. So pinasyalan ko. At tuwang-tuwa yung kanyang magulang at saka yung kanyang kapatid na nalalaw siya. Tapos pinanalangin ko. Kinabukasan, nabalitaan ko na siya ay kinuha ni Lord. Siya ay namatay. Grabe, nalungkot ako. Talagang nagkaroon ako ng depression noong panahon na yun. Kaya nga sabi ko, manunood ako ng sine. Meron akong booklet sa mga seniors na nakaregister sa Baguio. Alam niyo ito, meron kayong booklet. Libre ang sine sa SM. Sabi ko, naalala ko, kung gusto mo mag-relax, watch a movie. So, sabi ko, manunood ako, kahit ano nangyari, manunood ako ngayon. Punta ako doon. At nanood nga ako ng sine. Medyo na-relax naman ako, nakatulog ako sa loob. Pero doon ko nalaman na kapag ang mahal mo sa buhay, ang kilala mo ay nasa bingit ng kamatayan, talagang ikaw ay desperate. Diba? Talagang hindi mo alam ang iyong gagawin. Hindi mo alam kung sino ang iyong lalapitan. At ito ang nangyari kay Jairus. Yung kanyang anak na babae na 12 taon pa lamang ay nasa bingit ng kamatayan. Lumapit siya sa Panginoon Jesus. At ang kahilingan niya ito, come and lay your hands on her. Sabi niya, halika, ipatong mo ang inyong kamay sa kanya, that she may be healed, that she will live. Ipatong niyo ang inyong kamay sa kanya upang sa ganoon, siya ay gumaling at siya ay mabubuhay. Yan ang kahilingan ni Jairus. And that is better than faith. Di ba? Wala ka na malalapitan. Ang Panginoon lamang. At yun ang ginawa ni Jairus. At ang kanyang kahilingan, halika kayo. Ipahapon nyo ang inyong kamay sa kanya. At nang sa ganoon, siya ay gagaling at mabubuhay. Sipin niyo, ang Panginoon Jesus galing sa kabilang ibayo. Malamang pagod yun, di ba? Nung papunta nga sila, nagulog siya sa bangka. Pero, etong sitwasyon na ito ay hindi niya tinanggihan. Sa verse 24, so Jesus went with him, and a great multitude followed and taught him. Sumama sa kanya ang Panginoong Jesus. Yung kanyang kahilingan ay ibinigay. At ang daming tao ang nagsisiksikan. Grabe. You could just imagine yung scenario na yun. Na ang daming tao ang naroon, nagsisiksikan, tapos may isang prominenteng tao na lumapit sa Panginoon. At siya ay nagmamakawa. Si Jairus, isang nagkapamahala ng sinagoga, ay hindi na niya inisip ang kanyang reputasyon. Hindi na niya inisip kung ano kayang sasabihin ng mga tao sa akin. At yun ang isang
matututunan natin. Sa paglapit natin sa Panginoon, sino man tayo, ano man ang ating kalagayan sa buhay, dumapit tayo sa Kanya ng may pagpapakumbaba. So, pupunta na sila sa bahay ng Jairus. Ngayon, eto may dumating na babae. Eto isang eksena. Pero kung nanonood kayo ng probinsyano, meron pa ba yun? Wala na. Huli na pala. Biglang may pumasok na eksena. Eto, sa verse 25, now a certain woman had a flow of blood for 12 years. Isang babae na merong hemorrhage. Sa loob ng 12 taon ay naroon sa verse 26, and had suffered many things from many physicians. Ibig sabihin, kung sino-sino na manggagamot ang kanyang nilapitan. She had spent all that she had. Ginastos na niya ang lahat ng kanyang kabuhayan and was no better, but rather grew worse. Subukan niyo isipin ang kalagayan ng babae. Meron siyang sakit na iniinda niya sa loob ng 12 taon. At dahil gusto niyang gumaling, lumapit siya sa iba't ibang mga manggagamot, sa iba't ibang mga doktor. Siyempre, gumastos siya. Magkano bang consultation mo? Gumastos siya. At ang masakit, hindi siya gumagaling. Lalong lumulubha ang kanyang kalagayan. Grabe mo. Ano kaya isipin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ng babae ito? Tignan natin ang mga pinagdadaanan niya. The struggles of the woman. Obviously, siya ay may sakit. So, meron siyang physical struggle. Physically, talagang yun ang isang issue niya. At binanggit na gumastos na siya ng marami. Naubos na ang kanyang kabuhayan. She had spent all that she had. So, meron siyang financial struggle. Meron din ba kayo dito? Uy, salamat sa glory. Walang nag-i-struggle financially. At para lang natin maunawaan, punta tayo sa Old Testament. Sa Leviticus 15, umpisa sa verse 25. Dito po sa Leviticus 15, makikita natin ang mga panuntunan ng mga Hudyo patungkol sa mga bodily discharges. So dito sa verse 25, if a woman has a flow of blood for many days that is unrelated to her menstrual period, or if the blood continues beyond the normal period, she is ceremonially unclean. Kapag ang babae daw ay dinudugo ng hindi ang kanyang menstruation period, hindi siya nire-regla, pero patuloy pa rin ang pagdurugo niya, siya ay ceremonially unclean. As during her menstrual period, that woman will be unclean as the discharge continues. So, kung ang babae ito ay may issue ng pagdurugo sa loob ng
ng 12 taon, ibig sabihin, for 12 years, she has been ceremonially unclean. Sa Old Testament, meron po silang mga panuntunan sa pagiging ritually impure o ceremonially unclean. Halimbawa, kapag nakahawak ka ng patay, ikaw ay ceremonially unclean. Kapag ikaw ay kumain ng mga pinagbabawal ng mga pagkain, katulad ng baboy, yan, unclean. O kaya ikaw ay nagkasakit ng ketong, unclean yun. O kaya ang mga kababaylan, kapag sila ay nanganak, ritually unclean rin sila for 7 days. At marami silang pagdadaanan. Magkakaroon ng mga offering. Susuriin sila ng saserdote o yung punong pari. At siya ang magsasabi na sila ay pwede na. Pwede na makihalubilo sa mga tao. So kapag ikaw ay ritually impure or ceremonially unclean, hindi ka pwedeng sumamba. Hindi ka pwedeng pumunta sa templo. Hindi ka pwedeng makiisa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And for 12 years, yun ang kalagayan ng babaeng ito. So, besides physical and financial struggle, meron din siyang religious restriction. Grabe, no? For 12 years. At sabi pa nga, sa verse 26 ng Leviticus 15, every bed on which she lies all the days of her discharge shall be to her as the bed of her impurity. And whatever she sits on shall be unclean, as the uncleanness of her impurity. Verse 27, whoever touches those things shall be unclean. He shall wash his clothes and bathe in water and be unclean until evening. So, hindi siya basta-basta nakikihalubilo sa mga tao. Kasi kung sino man ang makahawak sa kanya, kung sino man ang makahipo sa kanya, o sa kanyang hinigaan, sa kanyang inupuan, ang taong makakahipo sa kanya o sa kanyang mga inupuan at hinigaan ay magiging unclean din. So, physically, financially, and religiously, siya ay nag-i-struggle. Hindi lang yan. Social. Nilalayuan siya ng mga tao. At kapag gano'n, ibig sabihin, apektado ka na emotionally. Di ba? Malungkot ka na. Nag-iisa ka eh. Hindi mo na alam kung ano ang iisipin mo. Kasi katagal-tagal ng panahon, 12 years, yun ang sitwasyon mo. So you're also affected emotionally. At pati ang kanyang kaisipan, malamang ang babaeng ito ay depressed na. Kasi hindi rin siya mag-anak. Paano ng kanyang pamilya, ang kanyang asawa, kung siya man ay may asawa? Paano na ang kanyang mga mahal sa buhay? Ang kanyang mga kaibigan? At siyempre, psychologically, apektado rin siya. Grabe, ano? Ang daming issue.
At kapag ikaw ay dumanas ng mga ganito, o hindi man lahat nito, may mga pagkakataon na feeling mo ay desperado. Ano ang issue nyo sa inyong buhay niyo? Meron ka bang sakit? Meron ka bang problema sa iyong finances? Sana katulad tayo nila Brother Felix. Unlimited blessing. Di ba? Kamusta naman ang ating relasyon sa Diyos? Unlimited blessing. Yung ating pakikitungo sa mga tao. Kamusta ang ating damdamin? Ang ating kaisipan? Ito ang sitwasyon ng babae. Pero sa verse 27, sa Mark chapter 5, when she heard about Jesus, diba, sa dami-dami ng kanyang mga problema, noong narinig niya ang tungkol kay Hesus Kristo, noong nabalitahan niya ang mga ginawa ng Panginoong Yesus, malamang nabalitahan niya na si Hesus Kristo ay nagpagaling ng paralisado na ibinaba nga mula sa bubong. At malamang narinig rin niya na yung tao sa kabilang ibahay na sinapian ng mga demonyo ay napalayas niya yung mga masasamang espiritu. Kaya nga, napakaganda, napakahalaga na may bahagi ang Panginoong Yesus. Di ba? Kasi hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng mga tao. Kung ano ang kanilang mga issues sa buhay. Hindi natin alam, baka desperado na rin sila. Katulad ng babae ito, noong narinig niya ang tungkol sa Panginoong Yesus, nagkaroon siya ng pag-asa. She came behind him in the crowd and touched his garment. Sa likuran siya lumapit. Bakit? Kasi nga, siya ay babae. Siya ay unclean. Isipin niyo, kung ibang tao, isipin mo, ay hindi ko gagawin yan kasi hindi ako karapat-dapat. Pero ang babae ito, dahil sa kanyang pananampalataya, lumapit siya. At sa verse 28, ito ang kanyang sinabi, if only I may touch his clothes, kung mahawakan ko lamang ang kanyang damit, kung mahipo ko lamang ang kanyang kasuotan, I shall be made well. Amen. If only I may touch his clothes, I shall be made well. Sige mo, sa dami-dami ng kanyang mga problema, sabi niya, kung kalapit lamang ako sa kanya, kung mahawakan ko lamang ang kanyang kasuotan, gagaling ako. At yan ay determined faith. Di po ba? Meron isang kwento nung ang Panginoong Yesus ay pumunta sa region ng Tyre at saka Sidon. Pamilyar ba kayo doon? Meron isang babae na Canaanea o isang Canaanite woman. Ibig sabihin, hindi siya Hudyo. At lumapit siya sa Panginoong Yesus. Sabi niya, Panginoon, anak ni David, maawa ka sa akin.
Yung anak ko ay sinasabihan ng demonyo. Binigma siya ng Panginoon. Hindi nagsalita ang Panginoon. At sabi ng kanyang mga disciples, sabi, palayasin mo ng babae ito. Ang kulit-kulit niya, ang ingay-ingay. Meron bang maingay sa pamilya niyo? Sabi ng mga disciples, sunod ng babae ito, palayasin mo na. Ang sabi ng Panginoong Yesus, isinugo ako para sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. I was sent to the lost sheep of the house of Israel. Ibig sabihin, ang kanyang priority ay ang mga Hudyo. Pero itong babae ito, hindi tumigil. Take note, hindi siya Hudyo, at hindi siya pinapansin. Lumapit siya, sabi niya, tulungan mo ako. Sabi ng Panginoong Yesus, yung mga pagkain hindi tama na yung mga pagkain ng mga bata ay ibibigay sa mga aso. Ang sinasabi niya yung para sa Israel, yun lang sana. Pero itong babae ito talagang makulit. Makulit siya. At ang sabi niya, kahit yung mga mumo, yung mga tira-tira, ay kinakain din ng mga aso mula sa mesa ng kanilang Panginoon. Ang sinasabi niya, kahit konti lang, kahit ngayon tira-tira lang. Eto nga, sa verse 27, yes, Lord, even the little dogs eat the crumbs which fall from the master's table. Then Jesus answered and said, O woman, great is your faith. Dakila ang inyong pananampalataya. Let it be to you as you desire. Amen. Grabe, no? Hindi siya Hudyo. Noong una, hindi siya pinapansin. At parang insulto pa nga yung sinabi sa kanya. Di ba? Pero, nandun ang kanyang pagpupursige at namangha ang Panginoong Yesus at ibinigay ang kanyang kahilingan. Great is your faith. At itong babae ito, na merong pagdugtog sa loob ng 2 taon, ganun ang kanyang ginawa. Lumapit siya sa Panginoong Yesus. Mula sa likuran, hinawakan niya ang kasuotan. And immediately, agad-agad, the fountain of her blood was dried up. Grabe yan. And she felt in her body that she was healed of the affliction. Naramdaman niya. Sa puntong yun, naranasan niya yung kahilingan ng Panginoon. Amazing. Di po ba? For 20 years, siya ay nagdurusa. For 20 years, hirap na hirap siya. Pero yung punto na hinawakan niya ang damit ng Panginoong Yesus, siya ay gumaling. And that is a demonstration of God's amazing and awesome power. Amen. Sa verse 30, and Jesus immediately, knowing in himself that power had gone out of him, alam ng Panginoong Yesus na, oops, may nangyari. He turned around in the crowd and said, who touched my clothes?
Sino umipo sa akin? Sa palagay niyo, totoo kaya hindi niya alam kung sino umipo sa kanya? So, hinanap niya. At ang sabi ng kanyang mga disciples, but his disciples said to him, you see the multitude thronging you. Nakikita mo ang mga tao na nagsisiksikan. And you say, who touched me? Sasabihin mo, sino ang umito sa akin? At tumingin ang Panginoong Yesus sa babae. And he looked around to see her who had done this thing. But the woman, fearing and trembling, yung babae, natakot. Siya ay nanginginig. Knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. So, inamin ng babae ang nangyari sa kanya. Sinabi niya ang kanyang naranasan, ang buong katotohanan. In a way, ito ay isang testimony. Testimony ng himala na kanyang naranasan. Napakahalaga ang ating mga testimony. And he said to her, daughter, pagkatapos niya mag-testify, ang tawag sa kanya ng Panginoong Yesus ay daughter. Nandoon ang relasyon. Dati hindi siya kilala, hindi na binanggit ang kanyang pangalan. Pero nung naranasan niya ang Panginoong Yesus, naranasan niya ang kapangyarihan ng ating Panginoon at nag-testify siya. Tinawag siya anak. Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Anak, pinagaling ka ng inyong pananampalataya, umayo ka ng mapayapa, at gumaling ka na sa inyong sakit. And that is a divine declaration. Nagsalita ang Panginoon at sinabi sa kanya na, anak, magaling ka na, umayo ka ng mapayapa. Sa verse 25, while he was still speaking, some came from the ruler of the synagogue's house, who said, your daughter is dead. Why trouble the teacher any further? Pasok na naman ang isang eksena. May mga tao na dumating mula sa bahay ni Jairus at sinasabi nila na, huwag mo nang mamalahin ang guro. Patay na ang inyong anak. Kapag nakakarinig tayo ng magandang balita, hindi natin may iwasang hindi malungkot. Di po ba? Kung ikaw, si Jairus, ano ang inyong mararamdaman kapag narinig mo ang balita nito? Baka sisisihin mo ang Panginoon, ano? Dapat dumiretso na tayo. Bakit kasi? Nagkaroon ng delay. Pero, ang delay ng Diyos ay hindi nangangahulugang dinidinay niya. Ang delay ng Diyos ay lalo magpapakita ng kanyang kaluwalhatian. Remember yung nangyari kay Lazarus? Na sinabihan siya, yung pinamahal mo ay may sakit. Pero hindi ka agad nagpunta ang Panginoon.
pagdating niya sa kinaroonan ni Lazarus, siya ay nakalibing na. Pero binuhay niya. Kaya nga sa verse 36, sabi niya, as soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of the synagogue. Sino yung ruler ng synagogue? Jairus. Sabi niya, do not be afraid. Only believe. Huwag kang matakot. Manampalataya ka lang. Ilang beses na tayo nakarinig ng mga balita na nagdulot sa atin ng takot. Nagdulot ng pangamba. Na nag-aalala tayo. Hindi tayo makakain, hindi makatulog, hindi naman in love. Pero sinasabi ng Panginoon Jesus, do not be afraid. Only believe. From fear to faith. Ano man ang pinagdadaanan mo, huwag kang matakot. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Kasi meron siyang divine declaration. Yung fear ay may dalawang kahulugan. Fear has two meanings. Ano yung una? Forget everything and run. Kalimutan mo ng lahat. Tumakbo ka na. Diba? Usually, ganun ang ating response kapag tayo ay natatakot. O kaya, sa pangalawa, face everything and rise. The choice is yours. Tandaan natin, meron tayong Diyos. Meron tayong Panginoon na makapangyarihan. Sabi nga niya sa Exodus, ang Panginoon ang lalaban para sa atin. He will fight for us. So we face everything and rise. Ang Panginoon, ang ginawa niya, iniwalay niya ang kanyang mga alagad. Ang pinili niya si Peter, James, and John. Yung tatlo. Ito yung tinatawag na inner circle. Bagsakan, etong mga tatlong ito ay nasaksihan nila ang mga kakaibang pangyayari sa buhay at ministeryo ng Panginoong Jesus. Then he came to the house of the ruler of the synagogue and saw a tumult, and those who wept and wailed loudly. Nagkakagulo, siyempre. Sa panahon na yun, kapag may namayapa, may namatay, hindi maiwasan na magkaroon ng iyakan, magkaroon ng sigawan, magkaroon ng kaguluhan. And when he came in, he said to them, why make this commotion and weep? The child is not dead, but sleeping. Sabi niya bakit kayo nagkakagulo? Bakit kayo umiiyak? Yung anak, ay yung bata, ay hindi patay. Siya ay natutulog lamang. Yung mga tao, sa verse 40, tinutya siya. They ridiculed him. Bagay sa kanya, anong ginagawa mo dito? Patay na nga yung bata. So, pinagtawanan siya. But when he had put them all outside, he took the father and the mother of the child, and those who were with him, and entered where the child was lying. Ano ang isang matututunan natin dito? May mga pagkakataon na kapag may mga ginagawa tayo o may mga gagawin tayo, may mga taong kumukontra. May mga taong tinatawanan tayo. Inaasar tayo. Pero ang Panginoong Jesus, nakafocus siya.
sa kanyang gawain. Yung mga tao ay pinalabas niya, ang tinawag lang niya ay yung tatay at nanay ng bata at yung tatlo, si Peter, James, and John. Then he took the child by the hand. Hinawakan niya sa kamay at sabi niya, Talita Kum. Sa ibang mga versions, Talita Kum. Ito po ay Aramaic. Yung Talita, ibig sabihin nito ay term of endearment na parang ining. Sa Tagalog, ining. O kaya, basang. Di ba? Basang. Bumangon ka. Talita kami. Which is translated, little girl, I say to you, rise. Yan ang divine declaration ng Panginoon. At katulad ng babae na merong sakit sa loob ng 12 taon, nung siya ay lumapit sa Panginoong Yesus, etong batang ito, na 12 taon din. Sa verse 42, immediately the girl arose and walked. For she was 12 years of age, and they were overcome with great amazement. Nakakamangha, no? But he commanded them strictly that no one should know it, and said that something should be given her to eat. Sabi niya, huwag niyo magsasabi, kumuha kayo ng pagkain, buy one, take one. Dinagdag ko lang yun. Sabi niya, pakainin niyo siya. So makikita natin sa dalawang kwento ito na magtiwala tayo sa ating Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanyang takdang oras. Sa Kanyang perfect timing. At ang paglapit natin sa Kanya, anuman ang ating kalagayan, anuman ang ating katayuan sa lipunan, o gaano man kalaki o kagrabe ang ating problema, ilapit natin sa Panginoon. And let the Lord demonstrate His power. Ang babae bumangon at naglakad. At yung mga tao ay namahal. Tandaan po natin, God is never blind to your tears, never deaf to your prayers. Minsan kaya, nanghihina kayo sa panalangin kasi iniisip natin, hindi naman niya ako sinasagot, hindi naman niya ako pinapakinggan, pero hindi. Ang Diyos, nariyan siya, pinapakinggan ang ating mga kahilingan. Pinagkakaloob niya ang ating mga pangangailangan. Pero meron siyang takdang panahon. He is never silent to your pains. He sees, He hears, and He will deliver. Amen. So sa buong pag-aaral natin ng Mark chapter 1, chapter 5, ito pinakita ng Panginoon Jesus. Jesus has the power and authority. Una, sa pagtuturo. Iba namang yung mga tao. Sino ito? Meron siyang kapangyarihan at otoridad para magpagaling. Pinagaling niya yung paralisado. Pinagaling niya yung babae na matagal na may karamdaman. He also displayed His authority and power to forgive sins. Diba yung ibinaba na paralisado?
your sins are forgiven. Meron rin siyang kapangyarihan at otoridad sa kalikasan. Di ba yung nakaraan? Yung bagyo, yung malakas na hangin, yung alon, kanyang pinapigil. At sa natunghayan natin kwento, He has the power and authority over death. Di ko alam kung ano ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Ano man ang mga pinagdadaanan natin, ang Panginoong Yesus ay maasahan. Karapat dapat na mabigyan ng karangalan at pananampalataya. Sabi sa atin ng Hebrews 11 sa verse 6, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Are you earnestly seeking Him? Here's the promise. For the scripture says, whoever believes on Him will not be put to shame. Sino man manampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. So when you are in despair, lalo natin pagtibayin ang ating panalangin. Merong declaration ng ating Panginoon, and He will demonstrate His awesome power. Sana, kung tayo ay natatakot, tayo rin ay tatawid na sa pananampalataya from fear to faith. Tayo rin na lang. Maraming Diyos, kami ko ay nagpapasalamat sa inyong mga salita. Salamat sa inyong mensahe. Na bagaman may mga bagay na nagdudulot sa amin ng takot. May mga pagkakataon na kami ay nagiging desperado. Wala na kami malalapitan. Hindi na namin alam kung anong aming gagawin. Tulungan mo kami upang patuloy kaming manampalataya sa inyo. Patuloy kaming lumapit sa inyo. Ano man ang aming katayuan, ano man ang aming mga problema at pinagdadaanan, itulog namin sa inyo. Dalangin ko, Panginoong Diyos, na sa bawat isa sa amin, na magkaroon kami ng matibay at matatag na pananampalataya sa inyo at sa inyong mga salita. Na patuloy ka namin makilala, katulad na pag-aaralan namin sa Psalms kanina, makikilala ka namin, Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng pagkilos mo sa aming mga buhay. Kilala mo po ang bawat isa sa amin. Alam mo kung ano ang aming mga pinagdadaanan. Alam mo, Panginoon, kung ano yung aming mga struggle sa buhay. At dalangin ko po, tulungan mo kami. Hayaan mo, Panginoong Diyos, na maranasan namin ang inyong kapangyarihan. Maranasan namin ang inyong biyayang walang hanggan. Kapatuloy po namin namnamin ang inyong kabutihan, ang inyong katapatan, ang inyong kadakilaan. Maraming
Maraming salamat, Panginoon Diyos. Hayaan mo na lahat ng mga dinudulog namin sa inyo ay aming i-testify pagdating ng takdang panahon na tunay na ikaw ang Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin, na patuloy na pinagkakaloob ang aming mga kahilingan para sa aming kabutihan at para sa inyong kalwalhatian. Maraming salamat po. Para sa inyo lamang ang papuri, pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen.